Hello po, magandang umaga po. Direct to the point. Diyan na po, ay gising lang. Sana makatulong po. Dapat tayong magpatawad kasi ang Diyos nagpapatawad sa isang taong nagsisisi. Makasalanan tong tao na to, pero pag nasumpungan ng Diyos sa kanyang puso na siya ay nagsisisi, pinapatawad ng Diyos. Tandaan po natin, sa Diyos naman una nagkakasala ang tao. Secondary na lang sa kapwa-tao. Ano po? Basta pag nagkasala ang tao, unang pinagkasalahan niya ang Diyos. Pangalawa ay yung tao na pinagkasalahan niya. Halimbawa, non-believer pero nagbago, patatawarin ng Diyos yun. Basta nakita ng Diyos na nagbago, patatawarin ng Diyos. Lalo na kapatid mo na Kristiyano, nagkasala sa'yo, kailangan mong patawarin. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad. Pakinggan po ninyo sa Mateo 6:14 at 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman tayo o patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. 15. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magpatawad kasi tayo man mismo nagkakasala din. Bagamat malinaw sa atin ang mga katwiran ng Diyos, nagkakasala pa rin po tayo. So kaya dapat matuto tayong magpatawad. Kasi pag nagpatawad ka, pag lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka. Pag hindi ka nagpatawad, pag lumapit ka sa Diyos, hindi ka patatawarin. Kaya may tinatawag na golden rule. Saglit lang po, no? Golden rule sa Mateo 7 at 12. Ayun, bagong gising yung aking laptop, hindi na mailabas. Yan. Kaya nga, lahat ng bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ng mga propeta. Ang tawag dito is yung golden rule. Nung elementarya pa tayo, ang sabi dito kasi, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Kung nagpatawad ka sa tao, patatawarin ka rin ng Diyos. Naawa ka sa tao, kakaawaan ka ng Diyos. O, diba? Ibig sabihin, meron tinatawag na action-reaction. Pakinggan po ninyo sa Mateo 5 at 7, yung tinatawag ko may action-reaction. Mateo 5, 7. Tama kaya? Yun. Mapalad ang mahabagin. Bakit? Sapagkat siya'y kakahabagan. Kung nahahabag ka, kakahabagan ka. Naaawa ka, kaawan ka. Nagpapatawad ka, patatawarin ka. Yun po yun. So dapat bilang isang Kristiyano na naturingan, matuto tayong magpatawad. At tanggapin natin yung tinatawag na paghingi ng tawad ng tao. Actually, kahit na hindi siya humihingi ng tawad, dapat sa puso natin pinatatawad na natin sila. Kasi pag hindi ka nagpatawad or hindi mo inaccept yung kapatawaran nila or hindi mo siya pinatawad sa kasalanan na gawa niya, ikaw ang ma-stress. Kawawa ka naman, mahirapan ka matulog, iniisip-isip mo pa. Ngayon, kung may gumawa sa iyo ng mali, kakalimutan mo na ikaw ay isang Kristiyano. Kasi merong ganun nagawan siya ng mali, nakipag-away. Nagawan siya ng mali ng tao, kung ano-ano sinasabi, daldal ng daldal. Teka lang. Tandaan mo, Kristiyano ka. Ano man ang gawin sa'yo ng tao, patunayan mo na ikaw ay Kristiyano. Kaya maling diwa yung may nagawa sa'yo ang tao na mali, tapos kakalimutan mo na ikaw ay isang Kristiyano, nag-aasal
nag-aasal, non-believer ka, nag-aasal kang hentil, maling diwa yon, mga kapatid, no, mga kababayan. O nga pala, nagre-record lang ako. So, no logic, no justice. Bakit? Saan ka nakita nagkasala sa yung tao? Kinalimutan mo ang Diyos. Kinalimutan mo na ikaw ay Kristiyano. No logic, no justice. Tandaan mo, hindi ang Diyos ang gumawa sa iyo ng masama. Tao ang gumawa. So, huwag mo idadamay ang Diyos. Huwag mo idadamay ang pananampalataya mo. Huwag mo idadamay ang pagiging Kristiyano mo. O, merong hustisya ang Diyos, tandaan natin. Ikalawang Tesalonika yan, 2:6. Ikalawang Tesalonika 1:6. Yan, tayo, tingnan natin. Ayan. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ang kapigatian ang mga pumipigati sa iyo. Tingnan mo. Matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipigati sa iyo. O pinighati ka ng tao, pero tiniis mo, ibinigay mo sa Diyos. Kumbaga, bahala na ang Diyos. Ipinanalangin mo na lang. Sabi dito, kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipigati sa iyo, sa 7, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Pansin nyo, nakahanda na gumanti ang Diyos ng kapighatian. Kanino? Sa mga pumighati sa inyo bilang isang Kristiyano. Pinighati ka, tiniis mo. Nakahanda ang Diyos, gantihin ka. Gaganti ang Diyos para sa iyo. Gaganti ang Diyos ng kapighatian doon sa mga taong pumighati sa inyo. Pero, ito yung pero, along the way, nakakilala yung taong pumighati sa iyo, yung nakagawa ng kasalanan sa iyo, nakakilala. Gagawin ng Diyos, patatawarin ng Diyos yung tao na yon na supposedly gagantihan niya. Bakit? Nagsisi, nakakilala. Kaya may obligasyon ng Diyos na patawarin yung tao na yon. Kung yung Diyos nagpapatawad, dapat tayo din magpatawad. Tingnan nyo si Pablo. Ito yung kay Pablo Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ang aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Napansin nyo, si Pablo leader ng ibang relihiyon, leader ng Judaismo. Anong ginawa niya? Inusig niya ang iglesia ng Diyos. Umabot pa sa pagpatay sa mga tao na nasa loob ng iglesia ng Diyos, yung mga miyembro ng iglesia ng Diyos. Dumating sa punto na pinapatay ni Pablo ang mga tao doon. Matindi ang ginawa ni Pablo sa mga lingkod ng Diyos na nasa iglesia ng Diyos. Sabi niya, Gawa 22:4, at aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga babae, gayon din ang mga lalaki. Kita mo na? Pinapatay ni Pablo ang kanyang kapwa Hudyo. Pinapatay nila. Pati nga si Kristo, di ba? Hudyo din mamatay. Pinatay din nila si Kristo. Kaya itong si Pablo, matindi ang ginawa niyang pag-uusig sa iglesia ng Diyos. Pero dumating ang punto, alam niyo, nagbago si Pablo. Kinaawaan siya ng Diyos. Nagbago siya. Kinaawaan siya ng Diyos. Kaya pansin niyo, nagkasala si Pablo, kinaawaan ng Diyos. Teka lang po, may
May tinype ako, ayaw ng laptop eh. Yan. Ito po yun, no? Anong katunayan? Ito. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Sana yun? Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa mga tuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. 14. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan gaya naman nila ng mga Hudyo. Tignan niyo na, si Pablo, pati yung kapwa niya Hudyo, di ba? Inuusig, pinapatay. Yung mga Hudyo na yon na naging miyembro ng iglesia ng Diyos. Tingnan niyo, kapwa nila Hudyo, pinag-usig din nila. Kaya ganyan, nakagawa man ng kasalanan, dapat nating patawarin. Ito, pakinggan niyo po, gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ito yung iglesia ng Diyos na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea, Samaria, maliban na sa mga apostol. Napunta yung iba sa Judea, kaya nga may iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, na pinag-usig hanggang sa pagpatay. Ang matatapang lang yung mga apostol. Di ba, nangalat ang mga Kristiyano maliban na sa mga apostol. Ang mga apostol kasi di takot mamatay. Kaya ano nangyari? Ayun, nanatili sila doon. Kaya tandaan po natin, matuto tayong magpatawad at tumanggap ng humihingi ng tawad sa atin. Kasi ang Diyos mismo nagpapatawad. Pero alam niyo yung nangyari kay Pablo, later on, nabalitaan nila si Pablo, miyembro na pala ng iglesia ng Diyos, kapatid na pala nila. Bakit? Tandaan nyo, nagtiis ang mga Kristiyano na mga pinag-usig ni Pablo. Hindi sila nagtanim ng galit kay Pablo. They stay on their faith. Na naniniwala sila, darating ang panahon, diba, gaganti ang Diyos. Pero ano ang ganti ng Diyos? Ay nagsisisi San Pablo. Nung nagsisisi Pablo, naanid. Tinawag ng Diyos. At pakinggan niyo po. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ito yung iglesia ng Diyos sa Judea na pawang kay Kristo. Ano pa? 23. Kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una. Yaong umuusig sa atin ng una, ngayoy nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Di ba? Sinisira niya ang pananampalataya o samahan ng iglesia ng Diyos. Sinisira ni Pablo. Pero ngayon, ipinangangaral ni Pablo ang mga aral ng iglesia ng Diyos. 24. At kanilang niluwalhati ang Diyos sa akin. Di ba? Niluwalhati nila ang Diyos nang malaman nila si Pablo na anib na, kasama na nila. Ibig sabihin, natuwa sila, hindi sila nalungkot, hindi sila nagtanim. Tinanggap nila, tiniis nila ang ginawa ni Pablo noon. Ayun, yun ang ibig kong ipakita sa inyo, mga kapatid, mga kasama. So, di sila nagtanim ng galit. Happy sila. Kasi yung mga taga-usig, di ba, yung mga taga-usig nila, gaya ni Pablo, ngayon ipinangangaral na ang aral na dati ayaw niya na paniwalaan, ayaw niyang tanggapin, sinisira niya. So ang keyword po natin, nagpapatawad ang Diyos. Unang-una po yun, nagpapatawad ang Diyos sa mga taong nagsisisi.
tayo din dapat tumulad sa Diyos. Matuto tayong magpatawad anuman ang kasalanang magawa ng tao, matuto tayong magpatawad. Tandaan natin, unang nagkasala ang tao sa Diyos. Secondary lang doon sa taong pinagkasalahan niya. Una talaga, sa Diyos siya nagkasala. So wag po tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Tingnan niyo po si Lazaro, di ba? Napakahirap ng kanyang buhay. O, tiniis niya yon. Kawawa. Pero naging dapat sa Diyos si Lazaro. Hindi ko nababasahin. So, ang Diyos, di nakagagawa ng mali, nagpapatawad. Tayo pa kaya na nakagagawa ng mali, dapat magpatawad. So, sana po nakatulong po ito.